madalas sa amin ginagamit ay abilidad. Katulad ni Andres Bonifacio, di lang talino ang ginamit niya. Ginamit niya ang kanyang abilidad, ginamit niya ang entablado. Mas kilala nung araw teatro, to communicate, to express yung kanyang desire and love for our people. At dahil doon, naging tungtungan niya yun upang siya'y makilala at kunti-kunti naparami niya ang mga kababayan nating Pilipino noon na labanan pamahalang Espanya, the so-called government. At hanggang ngayon, yung dinanas ng ating mga bayani, at partikular na si Andres Bonifacio, nahirap upang ipaglaban lagi ang kapwa Pilipino, hanggang ngayon ay nararanasan natin sa kasalukuyan bilang mga Pilipino. Tulad na ang mga paalala sa atin. Kaya kung bakit tayo nagkakaroon ng taunang ganitong programa upang ang mga nasa paligid, ang mga nakikinig, ang mga kabataan ay patuloy na mabigyan ng inspirasyon. Kahit na totoong dapat mong mahalin ang iyong sarili, mahalin ang iyong magulang, ngunit meron ka rin obligasyon na mahalin ang iyong bayan. Ang mga bayani, rebulto na yan. Maaaring makita niyo yung bakal, semento, pintura, maaaring walang buhay. Ngunit habang sila ay dinadaanan natin, dapat nating isabuhay lagi ang mga paalala ng mga rebultong iyan. Na ang pagmamahal sa bayan minsan, sukdulang kahit buhay mo, ialay mo. Ngunit, ang kasalukuyang panahon ay hindi ka naman lilimutin. Love your country and the people will immortalize you. Sabi nga ng ibang tao. Kaya, pagka minsan-minsan kinikipit, balikat lang natin yung mga rebulto na yan, ay para bang nakalimutan na natin. Taas ang kamay na nakararamdam ng malaya ang buhay natin ngayon. And the simple answer to that, kung bakit tayo malaya, dahil sa isang katulad ni Andres Bonifacio. At marami pang bayani. Kaya, huwag sana natin limutin, hindi lang sa loob ng silid-aralan, hindi lamang sa mga asignatura ng ating eskwela, kundi isang bilang mamamayan din na we, the people today, tayo, ng mga tao ngayon, ay utang natin sa kanila ang ating tinatamasang kalayaan sa ngayon. Ang tema ng kanila pakikipaglaban, pang-abuso, hindi makatwiran, at kalayaan. O hindi ba nararanasan din natin ang pang-abuso ng ilan sa kasalukuyan? Kaya tayo'y talagang dapat na manawagan na papanagutin ang mga tamsukdulang ubusin ang kaban ng bayan. Dapat sila'y managot, hindi sa mata ng kamay o dahas ng tao, kundi sa mga umiiral na batas.
Maaring may katotohanan paminsan-minsan ang hirap makamit ng hustisya na siyang sinisigaw ngayon ng mga mamamayan. Hustisya, hustisya, hustisya para sa mamamayan dahil nilapastangan ang kaban ng bayan. Ngunit, lagi pa rin nating aalalahanin na may naitatag. Tayo ang nagtatag nito. Nagtatag tayo ng pamahalaan. At tatlong bahagi ng pamahalaan itinatag natin. Ekutibo, Judikatura, Legislatura. At yung mga bahagi ng pamahalaan ay patuloy na nandiyan dyan. At manalangin tayo na nawa may mga tao pa sa pamahalaan na patuloy na mangangalaga na proteksyonan ang karapatan ng bawat Pilipino, bawat mamamayan. At tuluyan mapagpasyang sila'y papanagutin ang mga talipandas na individual. Ang nakalulungkot, paminsan-minsan, huwag sana mangyari. Kung sino pa ang kusinero, siya pa ang walang kasalanan. Panis yung ulam. Kaya magsipag-ingat tayo sa mga taong lumalabas sa telebisyon na para bang nagpapakadaki-dakila at siya ba'y walang ginawa at siya lang ang natatanging walang ginawa. Ngunit siya ang kusinero. Siya ang arkitekto. Kaya po, huwag tayong malilito sa ingay, sa gulo. Sali-salita, ganyan nagkagulo. Napahamak si Bonifacio. Kundi dahil sa chismis, kundi dahil sa intriga. Malamang yung magkakapatid na Bonifacio o pamilya Bonifacio na buhay at namatay ng mapayapa. Kaya magsisipag-ingat tayo na magturo-turo, turo-turo. Mag-iingat tayo sa nagtuturo. Dahil minsan, kapag nasa bangin na ang isang tao, nanghihila na to ng paa, ng may paa. Sino ang masasakripisyo? Yun. Yung mga tao yun. Na mga maya-maya lamang ay maaari papasok sa kanilang niyang trabaho. Umaasa na sana pag-uwi nila may sweldo para may mapakain sila sa pamilya.